Hello, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating Munting Tinig channel. Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga live stream at uploaded video. So ngayong gabi, nais ko lamang pong sabihin sa inyo na minsan lang po ako mag-endorse ng party list. Pero nakita ko ang kahalagahan ng kanilang mga goals and objectives. That is the reason why na bago ang halalan, gusto ko pong sanang bigyan ninyo ng suporta ang 106 no sa balota ang trabaho party list. So i-discuss ko sa inyo kung ano po ang mga advantage kapag manalo itong party list na ito, no? Alam ko naman na talagang tutulong po ito sa administration para mapalakas ang sektor ng mga manggagawa at syempre ang kanilang layunin ay ang mabigyan ng kalidad na trabaho ang mga Pilipino, i-assist no ang ating mga manggagawa para magkaroon po sila ng patas na oportunidad pagdating po sa trabaho. Syempre kapag kalidad na trabaho ang makukuha ng mga Pilipino, syempre magkakaroon sila ng tinatawag na patas na oportunidad at syempre mga trabahante or mga trabahador na mayroon pong sapat na kita, mayroon pong sapat na sahod. Isa sa mga layunin nitong party list na ito, na trabaho party list, 106 sa balota ay ang karagdagang benepisyo sa ating mga manggagawa at maayos na kondisyon sa pagtatrabaho. Kaya mayroon tayong mga manggagawa na kung saan parang kawawa yung kanilang mga kalagayan dahil inaabuso ng kanilang mga empleyado or mga employers, no? So sa party list na trabaho, okay, party list, panalo tayo dito pag may trabaho. So syempre ano pa ang inyong susuportahan? Andyan ang numero nila sa balota, 106. May mga choice kayo, kanya-kanya may mga choice tayo. I am not forcing you to believe what I am believe in regards po sa kanilang mga platform. Pero kung titingnan po natin, isummarize po natin ang kanilang mga main and objectives, no? Sila naman po yung mga party list na hindi naman po naninira. At nakita ko naman po to, no? Palaging ini-interview po ang mga personalidad ng trabaho party list na kung saan isa sa mga programa na kanilang ginagawa ay layunin ng trabaho party list, 106 sa balota, 106 sa balota, kontra sila sa pagbabawas ng non-working holidays. So, isa po yan sa kanilang mga isinusulong. Pagkatapos, ang trabaho party list, ika-106 sa balota, suportado po ang mga MSMEs at nananawagan po na palakasin po ang mga assistance sa ating mall, tinatawag na medium small, yung MSME po natin. Okay? At syempre, isa po sa mga kanilang mga isinusulong, mga kamunting tinig, ay ang seguridad. Oo, kapakanan ng mga manggagawa dapat tutukan. Kasi syempre, ito yung sektor ng lipunan na nung nakaraang administration ay talagang napapabayaan. Mabuti dahil mayroon tayong trabaho party list at nakita ko na align po sa kung ano yung gusto ng gobyerno at magiging partner ng gobyerno para palaguin ang mga sektor ng mga manggagawa. Okay? So kailangan ng tutukan ang sektor ng mga manggagawa, kailangan secure sila at nakita ko ito sa mga interview no sa personalidad ng trabaho party list at ito pa ipinakilalang sandigan ng mga manggagawang Pilipino. Kasi napakalaga po ang role ng sektor ng mga manggagawa. Isa pa sa mga nagustuhan ko, mga kamunting tinig, sa programa ng trabaho party list, ika-106 sa balota, itong tinatawag na gusto nila magkaroon po ng reforma sa provincial rate. At ito po ay isa sa kanilang mga isinusulong. Maganda ang layunin dahil alam naman natin na yung pasahod ay nakadepende sa may national wage, may regional wage, at saka may provincial wage. Isa sa kanilang mga tutukan, isusulong po ang reforma sa provincial rate. So hindi naman po mahirap unawain, no? At mahirap intindihin dahil self-explanatory naman po 'yon.
At ito pa mga kamunting tinig, no, ang plataforma po ng Trabaho Party List ay kung makikita po natin, napupusuan po ng karamihan sa ating mga Pilipino, sa ating mga kababayan. So, sa darating na halalan, ito po ang dapat nating tutukan. Yung mga party list na iniisip ang kapakanan ng mga sektor na napapabayaan. Okay? So, ang layunin, unang-una, sabi ko nga sa inyo, panalo tayo kapag may trabaho. Alam naman natin na sa evolution ng society natin ngayon, ay talagang magandang oportunidad na sagarin natin ang suporta natin dito sa Trabaho Party List sapagkat napakaayos ng ginagawa ng Marcos administration para mabigyan po ng kalidad na trabaho ang ating mga kapwa Pilipino. At yan ang pinaghihirapan ng ating gobyerno ngayon na pilit lang sinisira at binabaliwala ng mga demonyo na mga naninira sa ating lipunan. So isa po sa mga nagustuhan ko, again, uulitin ko sa inyo, yung patas na oportunidad. Yung lahat makakakuha ng ganong klaseng trabaho para mabuhay ang kanilang mga pamilya. Sa pangalan pa lang na Trabaho Party List, ang kanilang tututukan ay paano mabigyan ng maayos, marangal, dekalidad, okay, na trabaho at patas na oportunidad. At isa po sa kanilang mga tinututukan ay isulong nila yung reforma sa provincial rate. So therefore, ang goal ng Trabaho Party List ay magkakaroon ng sapat na kita, sapat na sahod ang ating mga kababayan, oo, na makabenepisyo nitong kalidad at patas na oportunidad as far as work is concerned. Pagkatapos, may benepisyo na yung mga manggagawa natin ngayon, maayos na ang kanilang kalagayan, dagdagan palalo ang kanilang mga benepisyo. Ito yung nagandahan ko sa Trabaho Party List nung inintroduce sa akin ito at nakita ko talaga na pinanood ko kasi, ang dami kasi dyan sa DZAR or DZRH. Marami po mga interview, tutukan po ninyo yan. Gustong-gusto ko talaga yung party list na tinututukan yung mga MSMEs, yung mga manggagawa, no? Iniisip ang kapakanan ng sektor ng lipunan na malaki po ang pakinabang ng bansa po natin. At isa pa, maayos ang kanilang mga kondisyon sa pagtatrabaho. Hindi sila ginigipit, oo, hindi sila pinapahirapan, maayos ang kanilang kalagayan, nagkakaroon sila ng sapat na benepisyo para sa kanilang pamilya, nagkakaroon sila ng sapat na oportunidad, patas na oportunidad, dekalidad na trabaho sa pakikipagtulungan po sa ating gobyerno. Kung ngayon lang po ninyo narinig, itong Trabaho Party List, actually, isa ito sa mga napupusuan ng mga Pilipino. Kapag magkaroon po ng survey, lumalabas po itong Trabaho Party List dahil kung titingnan natin ang platform of government nila ay nakaangkla po at nakapattern sa kung ano po yung gusto ng administration. So kailangan, kung talagang tayo ay sumusuporta sa mga party list, isipin natin yung party list ipapasok natin yung hindi kalaban ng gobyerno. Bagkos, nagkakaroon po sila ng maayos na suhestyon, maayos na plataforma o mga layunin para hindi na mahirapan ang ating Pangulo, ang ating gobyerno na mabigyan ng maayos na pamumuhay ang bawat Pilipino. Sabi nga ng kanilang motto, panalo tayo pag may trabaho. So paano tayo magkakaroon ng trabaho kung payagan natin ang pagsisira nitong mga kumakalaban sa gobyerno? So panahon na, bigyan natin ng party list ang ating bansa na hindi po naninira, hindi po kapakanan ng kung kani-kanino lang, kundi kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Okay? At masaya kasi siyempre, isa din po sa mga isinusulong nila talaga yung magkakaroon po ng reforma sa regional rate na mga pasweldo. So hindi po mahirap intindihin kung ano po ba ang gusto. At isa pa sa nagustuhan ko sa programa ng Trabaho Party List, meron tayong mga senior high school graduate na kung saan ay di na tumutuloy ng college dahil po sa kahirapan. So yan po ay isa sa mga bigyang pansin. Ayon po yan sa panukala ng Trabaho Party List. Meron po tayong mga graduate sa senior high school na after pag-graduate nila sa senior high, hindi po sila makakaproceed ng college. At mayroon pong mga
establishment or mga negosyo, mga may-ari ng mga negosyo na hindi po tinatanggap ito mga senior high school graduate po natin kahit skilled po sila. Kasi may mga NC2 sila, may mga NC1 sila. Pero masakit na katotohanan, hindi po sila priority ng mga private sector. That is the reason why na isa din siyempre ay teacher by profession. So nakita ko to na isa sa mga programa ng Trabaho Party List ay mabigyan po ng pansin itong mga senior high school graduate po natin na hindi po nakakatuloy sa college. So since na hindi sila nakakatuloy sa college, magiging dagdag burden sila sa kanilang mga magulang at mga pamilya kung hindi po ito sila bigyan ng pansin at hindi po sila mabigyan ng trabaho. So sa Trabaho Party List, isa po ito sa kanilang mga tinututukan. Okay? And isa pa sa gusto po na solusyonan ng Trabaho Party List, mga kamunting tinig, pag hindi nyo maalala, 106 po sa balota. Okay? Ang Trabaho Party List, 106 po sa balota. Ipagtatanggol ng Trabaho Party List ang biktima ng labor violation. Alam naman natin na dyan sa tabi-tabi, marami pong mga mga employer na talagang namimihasa at inaapi, at saka sangkatutak na labor violation ang kanilang mga nasagupa o nararanasan. Sa Trabaho Party List, 106 sa balota, ipagtatanggol po nila yung mga biktima ng labor violation. At isa pa sa nagustuhan ko dito, kahit na medyo nito, is yung suportado ng Trabaho Party List ang panawagang 200 pesos na taas sahod sa minimum wage earner. Okay? Sa minimum wage earner, matagal na pong hinihingi ng mga minimum wage earners na dagdagan po ang kanilang sahod. So, masaya ako dahil isa ang Trabaho Party List sa nag-iisip na suportahan itong 200 wage earners na dagdag at 200 na dagdag sahod sa mga wage earners. At ito pa mga kamunting tinig, gusto ng Partido Party List na disenteng trabaho, mahalaga po sa pagpapanatili ng peace and order. Totoo naman, kapag ang Pilipino mayroong disenteng trabaho, maiiwasan po yung panggugulo, pagnanakaw, snatching, o kung ano-ano pa man dyan na mga heinous crimes, no? So, dahil po sa kahirapan, minsan nagkakaroon po ng revolusyon ang utak. So, dahil po, sabi ng party list or Trabaho Party List, kapag nagkaroon po ng disenteng trabaho, mahalaga po yan para mapanatili po ang peace and order. Walang nakawan, walang kidnapping, at maayos ang kalagayan ng mga trabahanting Pilipino. So, yan po mga kamunting tinig, isa po yan sa mga top choice ng taong bayan, ang Trabaho Party List. So, alam ko, no, at saka ito pa yung magustuhan ko, isa pa sa mga gustong mangyari ng Trabaho Party List, dagdag proteksyon para sa ating mga marino. So, suportado din po ng Trabaho Party List yan. So, napakaganda kasi hindi po sila nagyayabang na ito yung gagawin namin. Kung baga, yung ginagawa ng ibang mga party list, suportado po nila. So, ibig sabihin, nakikita nila yung kagandahan, susuportahan. Okay? So, maraming salamat sa inyo, ha? No, ang 106 Trabaho Party List, tinitiyak po nila ang kaligtasan ng mga manggagawa sa sakuna at syempre sa kalamidad. Kaya nga po, karagdagang benepisyo, maayos na kondisyon sa pagtatrabaho, kalidad na trabaho, patas na oportunidad, at syempre, tutugunan nila yung mga samot-saring mga labor violation. So wag na natin pag-isipan pa, iboto natin ang Trabaho Party List. Dahil hindi naman po nag-iisip ng masama yan sa mga Pilipino. Gumagawa po sila, nagpapakilala sila at naggawa sila ng mga layunin na kung saan ay hindi po mahirap na makamit kapag nagtutulungan po ang mga matitinong mga Pilipino sa ating bansa. Once again, ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Taas loob ko pong ibinabalandra at iningi sa inyo ng suporta. Suportahan po natin ang 106 Trabaho Party List sa balota. Good evening.